Alam po ninyo, yung banal na ebanghelyo natin ngayon ay yung lalo tigit, yung bahagi ng huling bahagi ay napakahirap po nating maintindihan. Na para bang yung meron, dadagdagan pa, yung wala, mawawalan pa. And we have known that our God is a very generous God. That our God is our loving God. Pero ngayon, parang unfair na yung meron, dadagdagan, yung wala, ay tatanggalan pa. Yung inaakala nilang meron sila, ay aalisin pa. Ano po ba ang kahulugan nito? Kailangan po ito ay ating maintindihan sa tamang konteksto. Ang konteksto po nito ay tungkol po doon sa pakikinig ng salita ng Diyos. The more we listen to the Word of God, the more blessings are coming to you. And the more we are given opportunities and potentialities, the more you are challenged to actualize that potentialities that are in you. Sabi nga nung lagi kong paborito ko to, yung bloom where you are planted. Sa Tagalog po siguro, mamulaklak ka kung saan ka itinanim. Discover your gifts, and after discovering your gifts, put it under the service of the church. Alam po niyo itong gift ay galing po sa salita pong Latin na charisma. At ang charisma po, ibig sabihin, regalo. And as a charismatic gift, charism is a gift of the Holy Spirit given to an individual or community to build the church for the edification of the church. Kaya anuman pong mga talentong ipinagkaloob sa atin, ay dapat nating gamitin para mabuo ang ating simbahan at para sa paglilingkod ng simbahan. It took me a while para po ma-discover ko itong gift of healing that the Lord is giving me. At nangailangan po ng maraming mga tanda. Kaya ako po kasi patuloy na humihingi ng tanda sa Panginoon na kung talagang ako ay tinatawag sa healing ministry, ay magbigay ng mga tanda. Siguro naumay na ang Panginoon sa kahihiling ko. Binigyan ako ng tandang hindi ko malilimutan. April 8, 1994, ayan, nabaluktot ang aking daliri at naging kamay na ni Jesus. Ngayon po, April, ano na ngayon? 1994, 6, 29 years ko na po na ang kamay na ito ay pinagkaloob sa akin. And when I discovered the gift of healing that the Lord has bestowed upon me, then I put it into use. And that is the beginning of the Kamay ni Jesus Healing Ministry. At yan na rin po ang naging daan upang makapagpagawa ng Kamay ni Jesus Healing Church, nakapagpagawa ng iba't ibang lugar, ng Garden of Eden, nagpakagawa ng Noah's Ark, ng kahuli-hulihan. Ito pong bago pa lang ay ang Healing Church of the Risen Christ. At ang dahilan po niyan ay I just try to put to use the gift that the Lord has given me. At na-surprise lang po ako na even during pandemic, we were able to put up and finish such huge project na sabi ko nga po, sino mag-aakala na 140 million ang magagastos po doon, wala ho kaming kapera-pera. Wala pong koleksyon, wala pong mga donasyong dumadating na malaki. Ito po ay biyaya ng Diyos. Kaya nga ako'y naniniwala, if you have a gift, then use it. Because if you do not use it, you lose it. Mawawala po sa inyo yan. Pero kapag ginamit ninyo ng may pag-ibig, na may pananampalataya, tutulungan tayo ng Panginoon na makabuo ng sambayanan. If you do your best, God will do the rest. Amen.